Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Alam nyo bang may mga alien dito sa atin? So, hawak ko ngayon siguro 2 to 2.5 kilos ang bigat. Mga dayo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na napadpad sa Pilipinas. At ngayon nagpaparami sa ating mga tubig at lupain. Ito na yung nahuli natin. Marami-rami na to at hindi pa kasama dyan yung mga nakatakas. Pero bakit nga ba sila naririto? At ano ang epekto nila sa mga native species ng ating bansa? Sinasakop na nga ba tayo ng mga invasive species? May isang lugar sa Pilipinas na sinasabing nasakop ng mga alien species. Pinamumugaran ng mga isdang tilapia, bighead carp, at clown knife fish ang Laguna Lake. Ang mga isdang ito ay galing sa ibang bansa. Pero ngayon, mas marami pa raw sila kaysa sa mga native na isda tulad ng ayungin, biya at kaduli. Ang mga isdang ito ay galing sa ibang bansa. Balak naming hanapin ang mga invasive species sa lawa at alamin kung totoong naghahari na sila rito. Una naming target ang mga clown knife fish na kung tawagin sa lugar ay arwana na sumabog na raw ang populasyon sa lawa. Kilalang aquarium fish ang clown knife fish at kaya raw nitong lumaki hanggang 3 talampakan. Galing ang mga ito sa bansang Thailand, Laos, Cambodia at Vietnam at hinihinalang napakawalan sa lawa. Natsyempohan namin ang isang mangingisda na nakalambat ng iba't ibang isda. So ito, sa kuha nila, may pangilan-gilan na napapasama. Yung tawag nilang arwana, but actually, mga clown knife fish. Ito, may mga tilapia, talagang pumipiglas pa eh. So ito yung sinatabi nilang arwana dito. Pero actually, knife fish, clown knife fish. Common to na nakikita natin sa mga aquarium dahil ginagawang pangdekorasyon, no? Na napunta dito for some reason. Ang mga isdang clown knife fish, tilapia at karpa ay tinuturing na invasive alien species dahil hindi sila natural o natibo sa Pilipinas. Hindi sila actually na-introduce, kundi dapat sana nakakonfine sila sa isang pan, pero nagkaroon ng flooding, nag-overflow yung pan, then nag-scatter sila. Paano nyo po nakita yon, Mano? Tatakbo ng similya. Tapos kinakain nila. Kaya yan. Saka yun, dyan fish yan, may bigay sa... Gano'n po kalaki yung pinakamalaking nakuha ninyo na knife fish? Malaki, pumuputok yung gate kong lambat eh. Okay. Magkano ka ba? Nakaganon po. Araw-araw ba nakakakuha kayo ng knife fish? Kalimitin lang, ganito kalalaki. Pero dyan sa laot, malalaki na. Pero pag yung malalaki dyan. Talas na mga pangilang knife fish ang itinuturing na dahilan sa pagkaubos ng maliliit na isda rito, tulad ng mga biya, ayungin at iba pang native dito sa lawa. So yung sinasabi nila dito, yung ipin, kakaiba kasi yung jaw nito eh. Yung hiwalay, yung aside from yung lower jaw niya, merong extra jaw pa siya dito, yung parang sa tang sa atin, may ipin. May nakikita ko siguro mga 6 na ipin na maliliit hanggang sa upper jaw niya. Parang yung pinakadila niya, yun yung may ipin. Aside from the lower jaw, sa carnivorous. Karamihan sa mga invasive species na isda ay may kakayanang lumaki na mahigit triple sa laki ng native na isda ng bansa. Kaya naman hindi nakapagtatakang masakop nila ang isang lugar. Pero hindi lang sa tubig makikita ang mga invasive species dahil maaaring hindi natin alam, malapit na pala to sa atin.